Hello everyone! Welcome back po sa aming channel. Happy Thursday! So, today, samahan nyo akong i-prepare ang aking hospital bag. Although, hindi ko pa siya makakompleto ngayon, lalo na dun sa mga toiletries. Kasi, ginagamit ko pa siya, wala akong extra. So, late ko na yun ipapack. Mostly is mga clothes yung ating ilalagay sa hospital bag. And, gagawin ko na siya ngayon. Actually, medyo late na nga eh. Parang dati, pagpasok ko ng 3rd trimester, yung nanganak kay Zeta, nakaayos na talaga yung hospital bag ko. Pero ngayon, ayan, ngayon ko pa lang siya gagawin. I am currently 37 weeks and 6 days pregnant. So, tomorrow, magta 38 weeks na ako. Malapit na talagang lumabas si baby. And, hopefully, everything will go as planned kasi nga this is a scheduled C-section. So yung aking C-section date will be on the 14th of July. So that's like 1 week from now. 1 week and 4 days. Say hello to the vlog. Say hello to the vlog, baby. Baby, say hi to the vlog. Ano na naman tinitingnan mo dyan? Nood ka na naman. Say hi everyone. Hello. Unahin ko na itong mga damit ni baby. Actually, naayos ko na to. Nilagay ko na siya sa mga bags na ganyan para mas madali siyang para naka-organized. Ganun kasi yung ginawa ko noon kay Zeta. Although yung kay Zeta before may label. Pero ngayon hindi ko na nilagyan ng label kasi madali lang naman siya. So, ito yung per bag. So, that's per day. Yung laman ng isang bag is swaddle. Ayan. Napakita ko na to sa haul ko. And then, burp cloth. And then, yung kanyang pajamas. And mittens and socks. Pero meron din ako mga dalang extra na yung mga maiiksi lang siyang damit for summer since summer nga ngayon, baka hindi kasi maganda na mag-overheat si baby. Pero meron na rin akong ganito, 'di ba? If ever, kasi syempre pagkakapanganak pa lang baka lamigin. And meron din namang swaddle. So ganyan yung laman ng isang ganito, isang pack, isang bag. Ang dinala ko is 1, 2, 3. Pero yung hindi lahat may swaddle. Parang 2 bags lang yung may swaddle. Para dun sa first 2 days niya. Ito yung may swaddle din. 4, 5. Baby, mahulog ka dyan. And 6. So, for 6 days. Para sigurado na ano. Diba, hindi naman kasi natin alam talaga kung ilang days tayo magstay sa hospital. Para sure. And then, meron din akong dalang mga extra ito. Nasa isang pack din. Ito yung mga extra na burp cloth, socks, and yung mga maliliit lang siya na, yung mga hindi siya long sleeves, mga ganito lang. Ayan, para if ever mainit, meron siyang pangpalit. And syempre, di ba, sa isang araw, hindi lang naman isang damit or isang pair ng damit yung isusuot niya. So, yan yung kay baby. Napack ko na siya. And then, meron pa rin ako ditong mga extra burp cloth. And then, ito yung mga bib. Tapos, bumili rin ako ng ano, ganito. Baka sa Pilipinas, yung pang, ano. What is it? Ano naman to si Zeta, manggugulo na naman. Meron ganito yung pang cover ng, ano, pusod. So, I'm not sure kung gagamitin namin to, pero mas maganda na may dala tayo. Oh, no! Ito rin yung binili sa Shein. Dito ko siya ilalagay para magkakasama na. Mga damit ni baby.
Para pagka kailanganin, since si Mr. ang mag-aasikaso sa amin ni baby, dahil syempre pagka C-section, pagka na major surgery ka, kagaya ng sa C-section, medyo mahirap gumalaw. Although the same day, papaanuhin ka na nila eh. Papa-move ka na nila kung kaya mo. Papatayuin. So, hindi ko alam kung kakasya siya dito. Tingnan natin. Yung nakaharang na bata. So, ito, napagkasya ko siya dito para mas madali siyang hanapin. And then, itong mga extra, ito yung mga extra clothings. Napakita ko na naman siya. Extra socks, extra yung mga maliliit na damit for summer talaga. Feeling ko nga most probably ito talaga yung gagamitin. Pero mas mabuti na ano. May mga available. Ito, and then andito yung kanyang mga bib. And ito yun, extra burp cloth. So, ilalagay ko na lang siya sa isang maleta. Andito na rin, kasama na din yung mga damit ko and damit ni Mr. Ewan ko kung ihiwalay ni Mr. yung mga damit niya. Para ano, isang bitbita na lang. And then, para naman sa mga gamit ko, ito, napakita ko na rin to sa isa sa mga haul. Mom Cozy na disposable nursing pads. Ayan. And dahil tayo ay C-section mom, napaka-importante nito, binder. Sobrang laking tulong nito para mabawasan yung yung pain, and para maka-recover ka kagad and makalakad. Kung alam ko nga lang, sana dinala ko yung mga ganyan ko sa Philippines. Meron akong ganyan, tatlo. Iba't ibang brand. Tapos ito, parang sabi nila nagbibigay naman daw ng diaper sa hospital. Pero just to make sure, kumuha na kami ng isang pack na diapers. So, 31 pieces siya sa isang pack. And then, ito na yung mga damit ko. Syempre, mga comfortable, lalo na kailangan yung siya, hindi tatamaan yung sugat mo. Say hi, everyone. Hey! Ilalagay ko din siya sa ganito. Mas maganda pa yung nabili ko sa sa Shopee sa Pilipinas. Mas malalaki siya. Hindi ko na lang kasi makita kung nasaan na ba. Anyway, ito, mga comfortable. And kung makapag-breastfeed ako, yung mga damit na madali siyang pang breastfeeding, ayan, may mga botones. So, sa ko lang din to, Shein ako lahat. Meron akong, how many? 1, and then this one, 2, ayan pa, 3. Parang halos pare-pareho siya ng style. Pero meron akong shorts and pajamas din. Ito, sinusuot ko na to dito. Ayan. Cords siya. 4. And then this one, pajamas. Yan, 5. So, parang ang dami yata pala. Pero mabuti na yung paraan. Sure. Pajama din siya. 6. And ito ay yan, pajama din.
7. Tapos going home clothes or dress, 8. So, parang medyo madami siya. But then again, mas mabuti na yun kasi hindi nga natin sure kung ilang days magtatagal sa ospital. And then, ito, para sa aking postpartum recovery. Ganito rin yung ginamit ko noon nung nanganak ako kay Zayla. Although, ibang brand siya. This one is always na, ano siya, sanitary pads. And yung size na kinuha ko is small/medium. Ayan. So, ilagay na natin siya dito, guys, sa aking maleta. So, yan na siya, guys. Medyo maluwang pa and hindi pa to kompleto kasi nga wala pa yung mga toiletries ko and toiletries ni baby. Although, hindi ko alam kung papaliguan na ba siya doon sa ospital. The slippers and stuff. Meron naman akong listahan pero so far, majority is, ayan, naka-ready na siya. Para if ever, kung sakali mang, diba, mag-labor before the 14th of July, ayan, at least yung mga major na kakailanganin is andito na. Mama's hospital bag. Take you there. Yeah. That's where your baby sister will be. Bye. Your baby sister will be here. So, ito rin pala, guys, yung aming nabili sa Walmart na very affordable na bassinet. Cute naman siya. Ayan, itsura niya. Ayan. Tapos, ito pwede siya matanggal para kung gusto mong makita dito si baby. Meron din itong music, parang music box. Kaya lang tinanggal namin ni Mister. Kasi nung kay Zeta, parang hindi siya masyado nakakatulong. So, tinanggal namin. And, ayun, I think yung presyo nito is less than $70. Hi! Hello? Say hello. Hello. I'm gonna be an ate in less than 2 weeks. Hooray! Hooray! How cool! How cool! Is that cool? How cool! Of course. How cool! How cool! When is it? How cool! Are you excited to see your baby sister? Yeah, it's Tita. She's not yet there.
She's still here in Mama's belly. So kung napanood niyo yung aming last vlog, di ba, pumunta kami ng Dollar General and nakabili ako ng mga murang skincare. Kasi ako guys, hindi naman ako, yung skin ko is hindi siya super sensitive. Kahit anong skincare ilagay ko sa aking, or skincare product na ilagay ko sa mukha ko, hindi siya, yung parang nagbe-breakout. Nagkakaroon lang ako ng mga pimples, hindi siya ganun kadami pagka magkakaroon ako, or yun nga, nung nabuntis ako kay Zira, parang second trimester. Pero ngayon, nawala naman siya. Although meron akong mga, dark spots, pati sa legs, dahil nga sa dala yun ng pagbubuntis. So, ito siya. $5 lang to. Nakasale siya sa Dollar General. Vitamin C Brightening Serum. Ayan, sobrang ganda niya. Nagamit ko na rin yan before. Lalo na ito i-recommend ko sa inyo. Pero again, syempre iba-iba tayo ng skin type. Pero kung hindi naman sensitive ang inyong mga skin and hindi siya yung gano'n nagbe-breakout pagka gumagamit kayo ng mga bagong products, maybe you could try this. Second is yung hyaluronic acid serum. Yung brand niya is Skin Believe. Basta yan, ganyan siya. $5 lang din to, nakasale. And then, yun lang nilalagay ko, plus toner, yung micellar water ng Garnier, and then ito, Nivea cream, and then for my lotion, this one. So far, wala akong stretch marks. Maski nung nabuntis ako kay Zayla, hindi ako nagkaroon talaga ng malalang stretch marks. I think, pero nakukonte yung, pero white siya, kaya hindi halata, and nawala din. Tapos yung mga dark spots, syempre yung pangingitim ng kilikili dahil tayo ay hindi naman mestiza. Nawala din yun nung after ko mga lakay Zeta. So ngayon, meron pa din, nangingitim pa rin yung kilikili ko and meron akong mga dark spots sa legs. Pero I'm sure mawawala din siya kasi ganun yung nangyari sa akin nung first pregnancy ko dito kay baby Zeta. So ayun lang yung aking mga ginagamit, and then as of now, naayos na natin ang ating hospital bag. So itong mga skincare na to, maybe bibili ako ng extra para malagay ko na siya pagpunta namin sa Walmart kung may makikita ako. Pero again, kung hindi, kung anong andun sa Walmart, yun na lang yung bibilin ko kasi hindi naman maarte yung balat ko. Kahit anong skincare is okay lang sa kanya. Pero so far, maganda talaga to. Sa Philippines kasi is more on Korean products talaga yung mga ginagamit ko. So, ayun lang guys for today's video. Maraming salamat po ulit sa pag-support sa aming YouTube channel. Come here. Hi. So, Zeta, pinapakailaman yung aking mga skincare. Here. Again, maraming salamat po sa pag-support sa aming YouTube channel. If you are new here, please do consider subscribing. And if you are watching, please don't forget to hit the like button. So, thank you so much again for your support. And samahan niyo po kami sa aking birth vlog soon. Hopefully, is payagan tayo mag-video doon sa loob ng operating room. Kasi medyo strict pa yung hospital kung saan ako manganganak. Pagka nga, anong tawag dito? Pagka ultrasound, ayaw nilang mag-video. So, we will see. And if ever pwede, so yun, magkakaroon tayo ng birth vlog for my C-section delivery. This coming the 14th of July, and hopefully talaga is wag ako early labor. Pero si Mr. naman, last week na to ng kanyang work. After that, naka-FMLA na siya. So again, thank you so much po everyone. Have a good day. Thank you so much and see you again on our next vlog. Bye! Say bye-bye! Bye-bye. See you again on our next vlog.